At ngayon mga ka-TH, mayroon tayong isang napaka-interesting, napaka-misteryoso at medyo may mainit na tensyong kwento na nanggaling mismo sa isa sa ating mga ka-TH dito. Isang komento mula kay ka-TH na si Share Ko Lang TV ang nakapukaw ng aking pansin. Sabi niya sa kanyang komento dito, basahin natin. Sa akin naman, sa lalim na 3 meters, nakakita kami ng putol-putol na flat bar at porcelain triangle cuts. Marami ring basag na asul na tasa. Tapos may kulay gray na lupa na may markang question mark na 1 metro ang kapal. Matapos ang 1 metrong iyon, uling na durog at may mga buo pa, pati na mga durog na pasok. Doon na kami nagkasuntukan ng digger ko, kaya tumigil muna kami. Ayan, napakasayang na sitwasyon pero napakayaman sa mga marka. Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat detalye ng kanyang nahanap at sasabihin ko sa inyo kung bakit ang mga markang ito, yan ang porcelain, ang blue glass at ang flat bar, ay mga tinatawag nating high quality markers na hindi ninyo dapat sinusukuan bilang isang treasure hunter. Kaya kung handa na kayo, mag-relax, kumuha ng kape at sabay-sabay nating i-decode ang lihim na ito. At magsimula tayo sa unang layer na kanilang natagpuan sa lalim na 3 metro. At yan ay ang mga putol-putol na flat bar at ang porcelain triangle cuts. Sa aking sariling pagbasa sa mga base sa aking naging karanasan at sa mga aktual na kwento ng ibang mga treasure hunters sa ilalim ng lupa, ang pagkakaroon ng flat bar o mga bakal na flat ay hindi basta-basta basurang itinapon doon. Kapag nakakita ka ng flat bar sa ganyang lalim, ito ay madalas na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang mga direction markers o kaya naman ay nagsisilbing pisikal na proteksyon. Isipin ninyo ito mga ka-TH. Ang mga sundalong Hapon ay nag-iwan ng mga istruktura sa ilalim ng lupa na tatagal ng daang-daang taon. Ang flat bar na ito ay maaaring nakaturo sa isang partikular na direksyon. Kung ito ay putol-putol, maaari ring ito ay bahagi ng isang dating grid system o kaya naman ay ginamit na pang-reinforcement sa mga wooden boxes na naglalaman ng mga kagamitan o mismong proteksyon sa daanan ninyo pababa. Ngayon, dako naman tayo sa porcelain triangle cuts o ang mga pira-pirasong porsilana na hugis tatsulok. Bakit porsilana? At bakit tatsulok? Una, ang material na porsilana ay isa sa mga pinakamatibay na bagay na hindi nabubulok sa ilalim ng lupa kahit lumipas ang daang-daang taon. Hindi ito kakainin ng anay, hindi ito matutunaw sa asido ng lupa at hindi ito masisira ng moisture. Ito ang dahilan kung bakit paborito itong gamitin ng mga sundalong Hapon bilang permanenteng marka. Pangalawa, ang hugis na tatsulok o triangle. Sa sining ng pagbasa ng mga marka, ang tatsulok ay madalas na tumutukoy sa golden triangle o kaya naman ay isang napakalinaw na direksyon. Ang bawat kanto ng tatsulok na porsilana na iyan ay may itinuturong direksyon na dapat nating sundan. Kung ito ay sadyang pinutol sa hugis tatsulok, ito ay isang seryosong babala o gabay na nagsasabing may mahalagang bagay na malapit sa lokasyon na iyon. At habang bumababa sina ka-TH, nakatagpo rin sila o nakainkwento rin sila ng maraming basag na asul na tasa at kulay gray na lupa na may markang question mark na may kapal na 1 metro.
Ngayon ay pag-usapan muna natin ang basag na asul na tasa o blue porcelain. Noong panahon ng digmaan, ang mga ganitong klase ng colored ceramics o asul na porselana ay hindi basta-basta gamit na itinapon lamang. Napakamahal ng mga ito at madalas na ginagamit bilang mga indicator o hudyat. Kapag nakatagpo ka ng asul na tasa o asul na bubog sa iyong hukay, ito ay isang malakas na indikasyon na malapit ka na sa tinatawag nating valuable layer o ang mismong target na lokasyon. Ang kulay asul ay madalas ding iugnay sa tubig o kaya naman ay sa direksyon ng agos. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay nagpapakita ng iyong hinuhukay ay hindi isang natural na lupa kundi isang engineered pit o sadyang ginawang hukay ng mga sundalong Hapon. At dito na pumasok ang mas nakakabilib na bahagi. Ang gray soil o ang kulay gray na lupa na may kapal na 1 metro at may hugis ? Na marka. Ang gray soil o kulay gray na clay ay sadyang inilalagay sa ilalim ng lupa bilang isang waterproofing layer. Napakapino ng lupang ito at kapag siksik, hindi nito hinahayaang makapasok ang tubig ulan o moisture pababa sa ilalim kung saan nakatago ang deposito. Ito ay nagsisilbing natural na bubong o pananggalang para hindi masira ang mga nakabaon sa ilalim. Ngunit ano ang ibig sabihin ng ? Na marka sa loob ng gray soil na ito? Sa aking sariling pagsusuri, ito ay isang klasikong halimbawa ng tinatawag nating enigma marker o mapanlinlang na marka. Ang ? Ay hindi nangangahulugang nagtataka ang mga sundalong Hapon. Ibig sabihin nito, ang deposito o ang kayamanan ni Yamashita ay maaaring hindi matatagpuan sa direktang ilalim ng markang iyan. Ito ay isang pahiwatig na may isang liko pa, may isang liko pa kayong kailangang gawin o kaya naman ay kailangan ninyong pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang dahil maaaring may litong naghihintay o diversion tunnel. Ang kapal na 1 metro ng gray soil na ito ay nagpapatunay lamang na dambuhala ang proteksyon na inilagay nila rito. Matapos ang 1 metrong gray soil na may ? Nakatagpo naman sila ka-TH ng uling na durog at may mga buo pa, pati na mga durog na paso. Ang pagkakaroon ng uling o charcoal sa ilalim ng lupa ay isa sa mga pinakakaraniwan ngunit pinaka-importanting marka na ginawa ng mga sundalong Hapon. Kaya bakit uling? Simple lamang ang lohika rito. Ang uling ay may kakayahang sumipsip ng moisture o amoy. Ginagamit ito bilang isang moisture absorber upang panatilihing tuyo ang silid o ang ilalim kung saan nakalagay ang deposito. Bukod dito, pinipigilan din ng uling ang pagdami ng mga mikrobyo at amag na maaaring sumira sa mga kahoy o metal sa ilalim. At paano naman ang mga durog na paso? Ang mga durog na paso ay may napakahalagang papel sa sistemang ginawa ng mga sundalong Hapon. Nagsisilbi itong filler at higit sa lahat bilang isang alarm system o babala. Isipin ninyo, kapag ang isang digger ay naghuhukay gamit ang pala o bareta at biglang tumama ang kanyang kagamitan sa mga durog na paso, lilikha ito ng isang kakaibang ingay at kakaibang pakiramdam o feedback sa kamay ng naghuhukay. Ito ay isang sinyalis sa naghuhukay na huminto ka muna dahil papasok ka na sa critical zone. Ang layer na ito ay ang huling harang o ang final seal bago marating ang mas seryosong bahagi ng hukay. Napakalapit ninyo na sana, mga ka-TH.
Ngayon ay dito na tayo papasok sa pinakamalungkot ngunit makatotohanang bahagi ng komento ni ka-TH Share Ko Lang TV. Sabi niya, ulit sa kanyang komento, doon na kami nagsuntukan ng bigger ko kaya tumigil muna kami. Yan. Mga ka-TH, gusto kong sabihin sa inyo, lalo na kay ka-TH Share Ko Lang TV, huwag na huwag ninyong susukuan ang inyong site na ito. Ang pagkakaroon ng mga markang may kapal na 1 meter thick tulad ng gray soil na sinundan pa ng uling at durog na paso ay isang napakalinaw na indikasyon na mayroong major deposit o isang napakalaking kayamanan ni Yamashita ang nakatago sa ilalim ng inyong tinatrabaho. Hindi mag-aaksaya ng panahon ang mga sundalong Hapon na maglagay ng ganyang kakapal at kasalimuot na mga marka para lamang sa wala. Ngunit pag-usapan natin ang katotohanan sa likod ng ating trabaho. Ang treasure hunting ay isang napaka-stressful, nakakapagod at nakaka-pressure na gawain. Kapag ang katawan ay pagod, gutom, at ang utak ay puno ng pressure, napakadaling mag-init ng ulo. Ang kaunting hindi pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa pisikalang sagupaan tulad ng nangyari kina ka-TH Share Ko Lang TV at sa kanyang bigger. Ngunit tandaan ninyo mga ka-TH, ang suntukan, awayan at pagkakawatak-watak ay hindi kailanman makakatulong sa paghahanap ng deposito. Sa halip na mailabas ang kayamanan ni Yamashita, baka mas lalo lang mabaon sa limot ang inyong pinaghirapan. Kaya ang payo ko sa inyo mga ka-TH, cool down muna. Magpahinga ng ilang araw. Maupo kayo sa isang mesa, uminom ng malamig na tubig, at pag-usapan ninyong mabuti ang inyong hatian at ang plano sa trabaho ng may maayos na sistema at pagkakaisa. Ang tiwala sa isa't isa ang pinakamatibay na kagamitan na mayroon kayo sa ilalim ng lupa. Mas matibay pa sa anumang bakal o porsilana. Kapag nagkaayos na kayo, ano naman ang susunod ninyong aasahan sa ilalim? Matapos ang layer ng uling at durog na paso, asahan ninyo na maaari kayong makatagpo ng mas matigas na layer tulad ng semento o concrete cup o kaya naman ay isang malaking harang na bato. Ito na ang pintuan ng main chamber o ang mismong lagusan patungo sa inyong inaasam na deposito. Kaya napakasayang kung hahayaan ninyo lang na mapunta sa wala ang inyong pinaghirapan dahil lang sa isang sandali ng init ng ulo. Napakasayang talaga ng mga marka kung mapupunta lamang sa suntukan ang lahat ng inyong pagod. Isipin ninyo na lang ang asul na porsilana, ang tatsulok na marka at ang isang metrong gray na soil na hinaluan pa ng uling. Ang lahat ng iyan ay naghihintay sa inyo na matapos ang laban ng may tagumpay. Kaya naman, tatanungin ko kayo, mga ka-TH na nanonood ngayon, kayo, ano ang pinakamatinding pinag-awayan ninyo sa loob o labas ng hukay habang nagtatrabaho? Paano ninyo ito naresolba? I-comment ninyo ang inyong mga karanasan sa ibaba para maging aral din sa ating buong community dito. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.